Hi Miss Fujiko, ako nga pala si William, 32 years old na sa kasalukuyan. Gusto ko rin po sana magbahagi ng aking masasayang karanasan na hanggang ngayon ay inililihim pa rin namin ng aking tiyahing si Tita Maylin. Palibhasa, makakasira ng kanyang imahe kung malaman pa iyon ng karamihan. Nangako rin naman akong iingatan ko ang lihim na iyon hanggang kamatayan at walang makakaalam noon sa aming mga kamag-anak o kung sino man ang nakakakilala sa amin. Kaya ibig sabihin, pwede kong ibahagi ito sa inyo. Itago na lang natin ang tiyahin ko sa pangalang Maylin. Bunsong kapatid si Mama. Simulan natin ang kwento sa simula kung paano siya napunta sa amin. Noong dalaga pa si Mama ay pilit raw itong ipinakasal ni Lolo sa kumpare niyang may malawak na sakahan. Kaso nga lang ang problema dahil ang kumpare niyang iyon ay mahigit 50 years old na. Noong mga panahong iyon, lasinggero, malakas magtabako, hindi halos naliligo at hindi rin nagsisipilyo. Sa madaling sabi, dugyot raw talaga at walang hygiene sa katawan. Parang ang positive part lang noon dahil may hanap buhay na nyugan na halos hindi na rin naman masyadong naaasikaso dahil halos araw-araw din iyong lasing at ang kainuman palagi ay si Lolo ko. Siga si Lolo sa pamilya nila. Lalo na kapag lasing ay walang makakasagot sa kanya o maaaring kumontra sa kanyang mga desisyon. Madalas niya ring dalhin ang kanyang barel kapag nasa inuman. Kaya matindi ang takot nila Lola, Mama at mga kapatid niya kay Lolo. Dahil kapag nagwawala ay nagpapaputok ito ng barel. Hindi naman iyon nasisita ng mga pulis dahil malayo iyon sa sentro. Dahil sa nalalapit na ang araw ng kasal nila Mama at noong matandang si Mang Terbo ay nagmakaawa raw si Mama sa mga kapitbahay nila na tulungan siyang makaalis sa kanilang lugar dahil ayaw niya talagang maikasal sa matandang iyon. Lalo at nasa 15 years old pa lang daw noon si Mama. Mabuti na lang dahil naawa ang kanilang mga kapitbahay. Nag-ambagan ang mga iyon ng pera tapos itinago nila si Mama ng isang gabi. At noong sumapit ang madaling araw ay inihatid nila sa terminal ng bus para makaluwas ng Maynila. Magmula noon ay matagal nang walang pagpaparamdam si Mama ko sa kanila. Hanggang sa makilala niya sa Maynila si Papa, isang seaman. Katulong ni Mama noon sa isang karinderya kung saan malapit naman ang boarding house ni Papa. Ilang taon rin ang kanilang relasyon bago sila nakabuo. Sina ate at kuya, tapos ako ang bunso. Noong panahong binata na ako, may asawa na sina ate at kuya ko. Hindi na rin sila sa amin nakatira. Kaya naman, naisipan ni Mama na kunin si Tita Maylin sa kanilang probinsya. Nabalitaan niya kasi na may balak na naman si Lolo na ipakasal si Tita Maylin sa isang matandang dayo sa amin na madalas niya ring makainuman. At nagbabalak si Tita Maylin na tumakas. Kaya imbis maglayas ay sinundo na iyon ni Mama at sinabing sa amin na siya titira at si Mama na ang magpapaaral sa kanya. Noong panahong iyon ay 19 years old na si Tita Maylin. Samantalang ako naman ay 17 years old at mag-e-enroll pa lang ng first year college. Kaya noong nasa amin na si Tita Maylin ay sabay na kami nag-enroll sa college bilang mga freshmen. Isang araw noon, sabi ni Tita Maylin, "William, ilabas mo na lahat ng mga labahan mo at maglalaba ako. Tulungan mo ako ha, ikaw tiga-banlaw pero ako ang magsasabon." Sige po tita, sagot ko pa. Matapos kong mailabas ang mga labahan ko ay pinanlawan ko lang muna iyon. Tapos si Tita Maylin na ang naglaban noon dahil magsasabon pa lang naman siya.
Siya nga pala, probinsya rin itong lugar namin kaya sa poso kami nag-iigib ng tubig. Sinimulan ko munang mag-stock ng tubig sa 3 mga planggana para may magamit siya sa kanyang pagsasabon. Sabi niya naman noong makapag-stock ako ng tubig, "William, tara, mag-almusal na muna tayo para hindi tayo gutumin sa paglalaba." Sabi ko naman, Si Mama po tita nasan?" "Umalis ng maaga. Lumuwas ng Maynila mamimili ng mga produktong ibebenta niya." Okay po. Sige po, pupunuin ko na lang itong uling planggana tapos pupunta na po ako dyan." Sagot ko naman. Matapos ko nga iyong mapuno lumapit ako sa hapagkainan at iniready na ang pang-almusal namin. Sinangag na kanin, tuyo at tig-isang itlog na prito. Habang kumakain panay ang pasimpleng sulyap ko kay Tita Maylin. Naka-t-shirt naman siya pero manipis at naninag ko ang magagandang tanawin sa loob. Bago ko pala ipagpatuloy ang kwento i-describe ko muna sa inyo ang itsura ni Tita Maylin. Hindi siya katangkaran, sakto lang sa tangkad na 5'4", slim ang pangangatawan at may mahabang buhok. Maputi rin siya at makinis, matangos ang ilong at maamo ang mukha. Pero ang pinaka-main attraction ko sa kanya ay ang mahahalagang bagay sa harapan dahil gifted siya roon. Mahinin din itong si Tita Maylin at malumanay magsalita. At ang pinakagusto ko sa itsura niya dahil baby face siya, kahit pa matanda siya sa akin ng mahigit 2 taon, pero kung titingnan parang nasa 15 to 16 years old lang siya. Kaya kapag magkasama kaming naglalakad sa daan walang magsasabing magtiyahin kami. Mas madalas pang maisip ng mga tao na girlfriend ko siya. Nagsimula na nga kaming kumain at sa hindi katagalan nahuli niya akong nakatitig sa magagandang tanawin. Hindi naman siya nagalit. Sabi niya lang, "Uy, William, bilisan mo nang kumain dahil uutusan kitang bumili ng ulam nating pangtanghalian. Mamaya mo pa naman ako tutulungan sa pagbabanlaw. Kaya after natin mag-almusal magugas ka na muna ng mga pinggan, tapos magpunta ka sa talipapa dun sa unahan. Umili ka ng bangus at mga gulay para sa sinigang. Para sinigang na bangus ang iulam natin sa tanghalian. Ikaw na rin ang mag-prepare ng mga yun pero ako na magluluto kapag nagsimula ka ng magbanlaw ng mga damit mamaya." Wika niya. Kaya tumango-tango lang ako. Paborito ko rin kasi ang sinigang na bangus, lalo na iyong mga matabang tiyan. Matapos makakain agad na akong iniwan ni tita sa lamesa at nagtungo na sa labahan sa likuran ng bahay. Dinala niya na roon ang kanyang kape na nasa tumbler. Masyado pa raw kasing mainit para madaliin ang inom. Kaya uunti-untiin niya na lang habang naglalaba siya. Matapos kong makakain ginawa ko na rin agad ang mga habilin niya. Sumapit ang kinatanghalian. Ako na ang nagbabanlaw ng mga damit habang si tita naman naroon sa kusina nagluluto. At noong makatapos siyang magluto muli siyang bumalik sa likuran at 2 na kaming nagtulong sa pagbabanlaw. Dahil sa panay ang tinamsik ng tubig sa pagbabanlaw namin, kaya parehong nababasa ang aming mga damit. Mas lalo pang nagiging transparent ang t-shirt ni tita. Humahakab na sa katawan niya ang damit at mas lalong nagiging malinaw ang mga nakatago sa loob. Hanggang sa sabihin niyang, "William, seryosohin mo na ang pagbabanlaw para matapos na natin ito. Agad akong nagugutom Tsaka mo natitigan ng mga bagay na gusto mong makita. Magsasawa ka rin sa kakatitig niyan balang araw." Wika niya na medyo nagpagulo sa aking isipan. Paanong magsasawa? Ibig sabihin na
papayagan niya ako makita iyon sa ibang pagkakataon. Kaya naman, nakaramdam ako ng excitement at pag-iinit na naging dahilan para mas maging masigasig pa ako sa ginagawa kong pagbabanlaw ng mga damit. Noong matapos kami magbanlaw ay sinabi niyang maligo na raw ako para hindi ako sipunin at siya na ang bahalang magsampay ng mga iyon. Matapos kong ang maligo at halos patapos na rin siya sa kanyang pagsasampay. Masaya kaming kumain ng tanghalian. Idagdag pa na pareho kaming gutom na gutom dahil na rin sa pasado na iyon alauna. Matapos makakain ay nahiga ako sa may sala. Si tita ang nagugas ng mga pinggan. Hindi ko alam na nakatulog pala ako ng malalim. Nagising na lang ako noong marinig ko ang malalakas na patak ng ulan sa bubungan namin. Kaya naman, noong makita kong may malalaking patak na ng ulan, paisa-isa ay dali na ako lumabas at nagligpit ng mga sinampay. Sayang rin kasi kung mababasa pa ng ulan halos tuyo na ang karamihan noon. Pinagkukuha ko na ang lahat ng mga sinampay at saktong noong makuha ko ang lahat ay bumaksak na lahat ang malakas na ulan. Nagtaka naman ako dahil hindi ko man lang nakita si Tita Maylin. Madalas hindi iyon natutulog kapag may sinampay sa labas dahil binabantayan niya iyon. Baka inisip niyang ako na ang magbabantay dahil naroon lang naman ako sa sala. Pumasok ako sa kwarto ko para magligpit ng damit. Medyo malakas na rin kasi ang ulan kaya nabasa ako sa makailang beses kong pagpapabalik-balik sa sampayan. Noong makapagbihis ay naisip kong puntahan si Tita Maylin sa kwarto niya upang alamin kung anong ginagawa niya. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng pintuan. Nakita kong tulog na tulog siya. Nakasando lang ng manipis na kulay puti. Kaya lumabas na lang din ako agad ng kwarto dahil hindi ko na mapigilan ang init na aking nararamdaman. Muli akong bumalik sa kwarto ko. Kailangan kong ilabas ang unos na namumuo sa loob ko dahil kung hindi ay magiging balisa ako at hindi mapapalagay. Siyempre, dahil si Tita Maylin ang dahilan ng pag-init ko kaya siya rin ang ginawa kong inspirasyon habang ginagawa ko ang bagay na iyon sa aking sarili. Noong makaraos ako ay muli kong ipinagpatuloy ang aking pagtulog pero doon na sa kwarto ko. Nagising na lang ako noong may yumuyog sa akin. William, ang taas ng lagnat mo. Sorry hindi kita natulungan sa pagliligpit ng mga sinampay. Nakatulog ako ng malalim Diyan ka na lang at ikukuha muna kita ng gamot. Magsasaing pa lang din ako para sa hapunan natin. Mukhang hindi uuwi si mama mo 8:00 na wala pa siya. Wika ni tita tapos muling lumabas ng aking silid. Noong bumalik ay pinilit niya akong painumin ng paracetamol. Giniginaw talaga ako pero ramdam ko naman sa noo at balat ko na sobra akong mainit. Nakita ko yung suot ni tita na sando noong pumasok ako sa kwarto niya at iyon pa rin ang suot niya. Siguro dahil kami lang namang dalawa ang naroon kaya wala siyang pakialam kung ganun lang ang suot niya. Mainit rin kasi sa bahay namin kaya kailangan preskong damit at maluwag ang suot palagi para hindi rin pagpawisan. Muli niya akong iniwan dahil magsasaing pa raw siya at maghahanda ng pagkain ko. Kaya naman muli akong bumalik sa pagtulog. Nagising akong muli dahil ginigising niya na ako at pilit na pinapaupo at pinapasandal sa headboard ng higaan. Kailangan ko raw kumain ng marami para makalaban ang katawan ko sa lagnat. Sinunod ko naman siya kahit pa wala akong ganang kumain.
Matapos noon ay sabi niya na mag-relax lang daw ako. Babalikan niya raw ako para punasan ng basang towel sa buong katawan para mapababa ang lagnat ko. Bigla ko tuloy naisip kung anong ibig sabihin niya na pupunasan ako ng basang towel sa buong katawan. As in, buong katawan ba talaga? Kahit nilalagnat ako ay hindi ko maiwasang isipin ang mga bagay na yon. Muli kong ipinikit ang aking mga mata hanggang sa maramdaman ko na lang na pinupunasan ako ni Tita Maylin ng towel na binasa niya sa malamig na tubig na may alcohol. Lalo akong ginanaw roon, pero masarap sa pakiramdam. Nakakagaan kapag napupunasan ako ng towel. Nagulat ako dahil pati katawan ko nga ay pinunasan niya. Pati nahita, singit, kilikili, as in lahat. Nakapikit lang ako noon at nag-aagaw ang antok at kamalaya ng hindi ko alam kung alam niya bang gising pa ako noon. Hindi na kasi ako gumagalaw at nakapikit na lang. Hinayaan ko na lang na hilahin niya ang mga braso ko at pinunasan ng basang towel. Noong matapos ay muli siyang lumabas at pagkabalik ay kinumutan ako ng manipis na kumot. Yun lang daw muna ang gamitin ko para hindi ako makulob at hindi lalong tumaas ang lagnat. Nakatulog na ako noon. Noong malimpungatan ako ay nakita kong naroon lang si Tita Maylin natutulog sa upuan katabi ng higaan ko. Humihilik siya. Marahil ay napuyat sa pag-aasikaso sa akin. Kaya nakikita ko ang gilid na bahagi ng magandang tanawin. Parang gusto kong abutin ng palihim pero hindi ko naman maiangat ang mga braso ko sa sobrang panghihina. Kaya itinulog ko na lang. Kinabukasan noong magising ako ay si Mama na ang naroon sa tabi ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nilalagnat? Wala po ito ma. Naambunan lang po ako nung kunin ko yung mga sinampay. Sayang naman po kasi kung hahayaan kong mabasa kalahating araw namin yun pinaghirapan laban ni Tita Maylin eh. Tama ka naman anak. Pero sana nagpayong ka noong kinuha mong mga sinampay at nagdala ka ng laundry basket. Para isang kuha na lang at hindi ka na naulanan pa. Oo nga po may, tama po kayo. Kaso hindi ko na po naisip eh. Kagigising ko lang rin po kasi noon at naalimpungatan lang noong magising ako sa malalaking patak po ng ulan sa bubong. Ala sige, magpahinga ka na lang muna dyan. Nagpabili na ako ng cupcake at juice kay tita mo. Iyon na lang muna ang ipang merienda mo ha. Alam kong wala kang panlasa dahil sa lagnat. Pero kapag oras ng kainan, ay pilitin mong makakain ng kanin. Dahil iinom ka ng gamot. Maiwan muna kita rito ha. Magdi-deliver ako ng mga pampa-order ko. At mamayang hapon pa ang uwi ko. Pagaling ka ha. Si Tita Maylin mo na ang bahala sa'yo rito. Alam niya naman ang gagawin niya. Sanay iyon mag-alaga ng may sakit. Kaya tiwala akong iwanan ka sa kanya. Okay po ma. Sagot ko naman. Kinahaponan nga noon ay muli akong pinunasan ni Tita Maylin ng basang towel sa buong katawan. Doon rin siya natutulog sa upuan sa tabi ko. Hindi kasi pwedeng abalahin si Mama o mapuyat dahil busy rin siya sa hanap buhay. Kahit kasi seaman si Papa, ay sobra-sobra rin ang pagsisikap ni Mama na magnegosyo. Gusto niya kasi ng kapag sapat na ang ipon ay magpapagawa sila ni Papa ng isang may kalakihang bahay sa nabili nilang lupa sa gilid ng kalsada. Tapos sa baba ay magiging tindahan na sari-sari at bigasan. Tapos sa second floor ay ang magiging bahay namin. Hindi raw matutupad ang pangarap nilang iyon kung si Papa lang ang mag-isang maghahanap buhay. Kaya kailangan niyang tulungan. Ayaw niya ring hanggang sa pagtanda ni Papa ay nag-a-abroad pa rin.
Noong mga nakaraang taon kasi ay wala talaga silang naipon dahil magkasunod lang ng edad sina kuya at ate ko. Kaya noong mag-aral ng high school at kolehiyo ay halos sabay lang din. Idagdag pa na private sila nag-aral kaya magastos. Wala raw talagang maipon sila mama noon. Kaya ngayon na ako na lang mag-isa ang pag-aaralin nila, ay kailangan magtulungan na sila ni Papa sa paghahanap buhay para matupad na ang pangarap na buhay at negosyo. Wala namang aalahanin sa bahay dahil naroon na nga si Tita Maylin na maaasahan talaga sa pagpapatakbo ng bahay namin. Alam ang lahat ng gawaing bahay, pati na pagluluto at pagbabudget. Kaya malaki ang tiwala ni Mama sa kanya. Kahit kasi 19 lang si Tita Maylin at parang 15 years old lang ang itsura, matured naman itong mag-isip. Dahil lumaki sa hirap ng buhay at istriktong pagpapalaki ni na lolo at lola. Makalipas ang 3 araw ay magaling na ang lagnat ko. Pero hindi pa rin ako pinagtatrabaho ni Tita Maylin ng mga gawaing bahay. Bawal rin akong lumabas dahil madalas umambon, baka mabalikan raw ako ng lagnat. Mas magiging malala raw iyon. Noong magaling na ako ay balik na sa dati ang lahat. Isang gabi noon, wala si Mama. Madalas kasing nagpupunta si Mama sa iba't ibang lugar para sa kanyang mga pa-order. Minsan naman ay nasa Maynila at umaabot ng 2 araw na wala. Kaya kami ni Tita Maylin lang talaga ang naiiwan sa bahay. Matapos namin maghapunan ay napansin kong panay ang stretch ni Tita Maylin sa kanyang katawan at dumadaing na masakit ang balakang. Alam kong naglinis siya noong bakuran noong umaga. Tapos naglinis naman ng CR noong hapon. Maaring sobrang pagod lang siya kaya sabi ko, Tita, ako na pong bahala rito sa kusina. Pahinga ka na roon sa sala natin. Salamat, William ha. Nabigla yata ako sa mga ginawa ko kaninang umaga sa labas ng bakuran. Napakarami kasi ng damo roon, kaya kailangan kong linisin ng mabuti. Baka bahayan ng mga ahas Delikado pa yun. Wika niya at naglakad na papunta ng sala, tsaka nag-on ng TV at nanood. Ako naman ay tahimik lang sa kusina na nagligpit at nagugas ng mga pinagkainan. Noong matapos na akong magugas ay sabi niya, Will, pasuyo na lang sa pintuan ha. Ilak mong mabuti. Pati mga bintana. Uso pa naman ngayon ang akyat bahay kapag ganitong maulan ang panahon dahil hindi madaling mapansin gawa ng ulan. Opo tita. Sagot ko naman. Nakita kong tumayo na si tita at pinatay ang TV tsaka pumasok na sa kanyang kwarto. Ako naman ay nag-decide na rin na pumasok sa kwarto ko na katabi lang din ang kwarto ni tita. Hindi naman ako mahilig manood ng TV dahil paglalaro sa cellphone ang libangan ko. Meron din akong tablet na pasalubong sa akin ni Papa noong huling uwi niya galing sa pagsakay ng barko. Habang nasa kasagsagan ako ng aking paglalaro sa tablet ay bumukas ang pintuan. Si tita iyon. William, pwede bang makisuyo? Hilutin mo naman ako sa katawan. Masakit talaga kasi yung buong katawan ko Medyo nangangalay. Sige po tita, susunod po ako sa kwarto mo. Sagot ko naman at minadali na ang pagtapos sa nilalaro ko. Matapos noon ay agad na nga akong sumunod sa kwarto niya. Nagulat ako pagkapasok dahil nakadapa na siya at nakatapis na lang ng puting tuwalya. Sabi ko pa, tita, bakit wala ka na pong sagabal? Paano mo naman mahihilot ng maayos kung balot na balot ako? Ito ang oil lavender scent oil yan. Binili ko para panghilot talaga. Ayoko naman kasi nung efficacent oil na panghilot. Nag-aamoy matanda ako Sige na,
Simulan mo na sa mga binti ang paghihilot hanggang sa likuran, sa batok tsaka sa ulo. Kahit kinakabahan ay na-excite naman ako sa aking gagawin. Makikita kong ganun lang ang takip ni tita. Sinimulan ko nga ang paghihilot at pinagbuti ko yun. Naririnig ko sa mga bulong niya na nagugustuhan niya ang hilot na ginagawa ko. Sakto raw ang bigat ng kamay ko sa paghihilot. Hindi masakit pero ramdam ang saktong pressure. Makalipas ang halos 1 oras ay nasa ulo na ako naghihilot. Tapos tumihaya siya. Sabi niya sa akin, "William, alam ko naman na kanina ka pa nanggigigil sa kakatitig sa akin. May karanasan ka na ba sa bagay na yon?" Wala pa po tita. Pareho pala tayo. Gusto mo gawin natin at wag na wag mong ikukwento kahit kanino. Opo tita. Tila nabingi ako sa aking mga narinig at hindi ako makapaniwala. Tumayo si tita at agad sinimulan ang bagay na aming napag-usapan. Kahit matagal bago namin naisagawa ng tama at ma-enjoy ang aming ginagawa ay naging matagumpay naman namin iyon natapos. Kinaumagahan, pagkabangon ko ay naroon na si mama sa hapagkainan, nagkakape. Sabi ni mama, "Oh anak, si tita Maylin mo, bakit tulog pa? May sakit ba siya?" Ewan ko lang po ma. Pero kagabi may dinadaing yun na masakit daw pong katawan at balakang. Maghapon po kasi siyang nagtabas ng mga damo sa likuran eh. Tapos naglinis rin po siya ng banyo. Noong bandang hapon, mukhang pinaputi niya po talaga ng todo yung tiles eh. Kaya po siguro pagod na pagod siya. Ganun ba? May nauwi akong hipon. Lutuin mo ng ginataan. Marunong ka naman noon, di ba? Bumili ka na lang mamaya sa talipapa ng gata na nyog, luya, sibuyas, bawang at sili na green. Yun lang naman ang kakailanganin mo para sa ginataang hipon. Matutulog lang muna ako hanggang tanghali ha. Gisingin mo na lang ako ng mga 12:00 para kumain na tayo. Dahil may delivery pa ako mamayang mga 2:00. Ikaw na munang bahala dito sa kusina. Kapag naman nagising si Tita Maylin mo, ay magpatulong ka na lang din sa kanya. Wika ni mama at noong makatapos ng kumain ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at natulog. Habang nag-aalmusal naman ako ay lumabas na ng kwarto niya si Tita Maylin. Hinang-hina ang itsura niya. Sabi niya pa, "Will, masyado yata akong nabigla. Ang sakit pa rin hanggang ngayon eh. Hindi ako makalakad ng maayos." Sabi ko naman, "Huwag kang maingay tita. Nandiyan na si mama. Kararating lang yata ngayong umaga." Oops, sorry. Akala ko wala pa siya. Ano ang habilin niya? Magluto raw tayo ng ginataang hipon. Naroon po sa rep. Pagkatapos kong mag-almusal mamimili lang ako ng mga rekado sa talipapa. Halika na po rito tita. Umupo ka na at ipagtitimpla na kita ng gatas. Nasa lamesa naman ang tinapay, pritong hotdog at itlog. Matimis naman ang ngiti niya sa akin na tila natutuwa na pinagsisilbihan ko siya. Will, yung usapan natin ha. Secret lang natin yun. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Oo naman po tita. Will, kapag hindi pa ako nagkaroon ng dalaw sa araw nito, ulitin natin mamayang gabi ha. Sigurado ka tita? Oo naman. Bakit ayaw mo na ba? Hindi naman po sa ganun. Pero baka mahuli po tayo ni mama eh. Bakit? Pumapasok pa si mama mo sa kwarto ko? Di ba hindi naman? Basta't hindi ko na lang ilalak ang pintuan. Tapos puntahan mo na lang ako ng mga 11:00 ng gabi para siguradong tulog na si mama mo. Hihintayin kita ha? Okay po tita. Masayang sagot ko pa.
Matapos makapag-almusal ay iniwan ko na muna si Tita Maylin sa hapagkainan at lumabas ako para bumili ng mga rekado. At pagka-uwi ay agad ko nang sinimulan ang pagluluto noon. Hindi ko na muna pinatulong si Tita dahil nakikita kong nasasaktan pa rin siya sa nangyari noong nakaraang gabi. Bawat galaw niya kasi ay napapangiwi ang mukha niya. Matapos kong magluto ay inilalayan ko na lang si Tita papunta sa sala at doon na kami nanood ng TV. At noong sumapit ang tanghalian ay ginising ko na si Mama at magkakasabay na kaming kumain. Tuwang-tuwa naman si Mama dahil marunong na raw talaga akong magluto nang ako lang. Sabi ko naman na kahit ako lang ang nagluluto noon, nagpa-instruction naman ako kay Tita Maylin para siguradong hindi ako magkakamali at pinapatikim ko rin naman iyon kay Tita para siguradong tama ang lasa. Kinahaponan ay muling nagpaalam si Mama at sinabing hindi siya sigurado kung makakauwi siya kinagabihan. Basta palagi raw namin isasara ng mabuti ang mga pintuan at bintana. May susi naman siya kaya makakapasok pa rin siya anytime. Pareho naman kaming natuwa ni Tita Maylin dahil malaya kaming gawin ang aming plano ng walang pagdadahan-dahan dahil wala namang ibang tao sa bahay. Masaya rin ako dahil pwede akong matulog sa kwarto ni Tita. Kinagabihan nga, bandang 8:00 ay nagsimula na nga kami sa nais naming gawin. Tila hindi napapagod at hindi nagsasawa. Magmula nga noon ay halos gabi-gabi na namin ginagawa iyon. Nawala na rin naman ang pangamba namin na makabuo dahil bumili na si Tita ng gamot pang protection na iniinom sa araw-araw. Kaya andi na ang aming kasiyahan. Nakapagtapos na lang kami pareho ng kolehiyo ay patuloy pa rin namin iyon ginagawa. Hindi ako naghanap ng girlfriend, ganun din si Tita, dahil ayaw naming may umagaw ng oras namin sa isa't isa. Noong makagraduate ay sinabi ko kay Tita Maylin na kailangan niya na maghanap ng lalaking kanyang magiging steady, nakasintahan at magiging future husband. Hindi pwedeng kami pa rin dahil magtiyahin nga kami at siguradong magagalit sa amin si Mama kapag nalaman niya na may ganun kaming kakaibang ugnayan. Sumang-ayon naman siya, kaya noong nagsimula na siyang magtrabaho bilang teacher ng elementary ay nagsimula na siyang tumanggap ng mga manliligaw. Ako naman ay may niligawan rin na magandang dalaga at naging kasintahan ko rin. Ang babaeng iyon nga ang aking nakatuluyan. Pero kapag may pagkakataon ay nakikita kami ni Tita Maylin ay muli namin ginagawa ang bagay na dating namagitan sa aming dalawa. Ramdam pa rin naman namin ang kasiyahan na nararamdaman namin noong panahong college pa lang kami kung saan halos araw-araw namin na gawin ang bagay na iyon. Kahit pala may girlfriend o asawa na ay masaya pa ring balikan paminsan-minsan ang nakasanayan noong nakaraan. Pero syempre, iba yung pag-iingat para walang makakahuli at walang masisirang relasyon. Wakas. Hi, Miss Jane. Magandang araw po sa iyo. I'm Christopher, or Chris for short. I'm from Sorsogon, Bicol. Nais ko rin po sanang magbahagi ng kwento sa iyo tungkol sa masayang bagay, pero hindi pwedeng ikwento sa mga kakilala, kaibigan, lalo na sa mga kamag-anak. Ang tita ko kasi ang involved rito, si Tita Gwen. Naganap ito noong 3rd year high school ako. Bale, magsa-summer break na noon.
Tuwing summer, ay umuuwi kaming buong pamilya sa Sorsogon. Sa Pasay City na kasi kami noon nakatira, pero every year, tuwing summer, ay umuuwi kami ng Sorsogon, pati na ang dalawang ate ni Papa ko, kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Para magkaroon naman ng time na magkasama-sama ang buong angkan namin at madalaw na rin sina lolo at lola sa probinsya. Excited rin naman kaming umuwi tuwing bakasyon dahil maraming magagawang activity sa probinsya namin. Naliligo sa beach, sa ilog, may hiking and picnic rin sa isang falls. Masaya rin kapag nagkakasama-sama kaming magpipinsan, lalo at hindi rin naman magkakalayo ang edad namin. Sumapit ang schedule ng alis namin papuntang Sorsogon pero hindi ko pa nakukumpleto ang clearance ko sa school at hindi ako pwedeng umalis nang hindi iyon napapapirmahan. Dahil siguradong pahirapan na naman sa enrollment kapag incomplete pa iyon. Ma, hindi pa po kumpleto ang pirma sa clearance ko, kaya hindi pa ako pwedeng umalis bukas. Sabi naman ni Mama. Ganun ba anak? Naku, may kausap pa naman si Papa mo na kikitain niya sa Makalawa at mahalaga ang transaction nilang yon. Sige, kausapin ko si Papa mo kung anong desisyon niya dyan. Okay po ma. Sagot ko naman at pumasok na ako sa kwarto. Nakapag-empake na rin naman ako noong mga dadaling damit dahil nakaschedule na nga ang alis namin. Kinagabihan, sabi ni Papa, Chris anak, sa tingin mo ba pwede ka nang makasunod sa amin sa Sabado pauwi ng probinsya? Opo pa, baka Friday ng hapon ay kumpleto na rin naman ang pirma ng clearance ko. Di sige, sumabay ka na lang kay Tita Gwen mo. May inaasikaso pa rin daw siya sa school sa Sabado ng umaga pa siya makakauwi ng Sorsogon. May number ka naman niya, 'di ba? Magkita na lang kayo para may kasabay kang bumiyahe pa uwi. Okay po, Papa. Anak, huwag mo kalimutan bunutin lahat ng saksakan ng appliances dito sa bahay ha. Ibaba mo rin ang main switch ng kuryente para iwas sunog habang wala tayo. Tapos ang susi, iwanan mo kina Ninang Julia. Sila nang bahala tumingin-tingin rito. Okay po ma. Mahabang meaning pa sa akin ni Mama. Kinabukasan ay umalis na sina Mama at Papa kasama ang dalawa kong kapatid. Ako naman ay nagpunta rin sa school noong umaga at hapon na ako nakauwi. Kinagabihan, naisipan ko nang i-text si Tita Gwen para alamin kung kailan kami magkikita. Si Tita Gwen ay bunsong kapatid nila Papa. Nag-aaral siya ng kolehiyo noong panahong iyon at dahil medyo may kaya sa buhay ang pamilya nila Papa, kaya hindi siya nakitira sa amin o sa ibang nakatatandang kapatid. Nagrenta siya ng isang room na may sariling CR at kusina. Kung pamilyar kayo rito sa Maynila, ang ibig sabihin noon ay expensive kasi ang uso nga rito ay boarding house lang. Kung solo man ang kwarto, common naman ang CR at kusina. Pagdating naman sa pisikal na itsura ni Tita Gwen, masasabing para siyang hindi kapatid nila Papa. Dahil siya ang pinakamaputi at may katangkaran rin, pero kahit angat ang itsura niya sa mga kapatid at mga pamangkin, ay bawing-bawi naman sa kabaitan ng ugali. Kapag magkakasama kaming magpipinsan ay nililibre niya kami. Piling pinsan lang din siya kung umasta kahit na tiyahin namin siya. Sa madaling salita, ay magaling siyang makisama sa amin at malambing. Yun nga lang, kapag nasa Maynila na siya, ay hindi dumadalaw sa amin. Kaya sa probinsya ko lang talaga siya nakikita. Tita Gwen, sinabi na ba sa'yo ni Papa na makikisabay ako sa'yo sa pag-uwi? Hindi pa kasi ako tapos sa clearance ko. Baka bukas ko pa yun makukumpleto. Text ko pa sa kanya. Ilang saglit pa ay nag-reply na siya. Hi Chris, ako
Ako rin, bukas ng hapon pa matatapos sa mga inaasikaso ko. Kita tayo sa Mall of Asia ng mga 6 p.m. Doon na rin tayo kumain para diretso na tayo sa tulog pag uwi sa bahay ko. Okay po, tita. Sige po, text-text na lang tayo bukas. Good night po. Okay, Chris. See you tomorrow. Reply niya pa. Kinabukasan, sinigurado ko talaga na matatapos ko ng papirmahan ang clearance ko dahil wala na akong makakasabay pag uwi kung madedelay pa iyon at aabot pa ng next week. Sa kabutihang palad ay nakumpleto rin naman iyon kinabukasan. At pagsapit ng 6:00 ng hapon ay naroon na ako sa MOA dala-dala ang aking backpack na dadalhin sa pag-uwi. Dinala na rin naman nila mama ang ibang gamit ko na gagamitin sa bakasyon dahil nakaba naman sila noong umuwi. Nakaupo ako noon malapit sa seawall habang hinihintay si Tita Gwen nang may biglang yumakap sa akin mula sa likuran. Napakabango noon, agad akong napalingon. Uy, Tita Gwen, ikaw pala. Kanina ka pa, Chris? Hindi naman. Siguro mga 5:40. Tapos naglakad-lakad na ako ng mabagal papunta rito. Kaya mga 5 minutes pa lang din ako rito. Ganun ba? Tara, kain muna tayo. Tapos sa bahay na tayo tumambay. Mukhang uulan oh. Nag-aalala nga ako dahil noong tignan ko ang weather forecast, may paparating palang bagyo. At ngayong gabi ang bagsak. Ano ba yan? Summer na summer may bagyo. Sige, tara na. Kumain na tayo para makauwi na. Pahirap pa na naman sa pagsakay papauwi kapag umuulan na. Mahabang paliwanag niya at agad na kaming pumasok sa loob ng mall para kumain. Matapos makakain ay umuwi na rin kami agad. Saktong nakapasok lang kami sa room ay bigla nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naku Chris, ayan na nga bang sinasabi ko? Mabuti na lang talaga at umuwi na tayo agad no? Oo nga po tita, ang galing niyo po mag-estimate ng oras. Oo naman, kapag narito sa Maynila ay dapat attentive ka sa ganyang mga detalye. Lalo at maparami lang ng ihi ang mga pusa ay bumabaha na agad ng kalsada at kasunod na rin ng matinding traffic. Kaya dapat planado ang mga lakad palagi. Chris, ang boring naman. Wala tayong gagawin. Tara, shot tayo. May Gilbis pa ako dyan natira. May stock kasi ako ng alak sa ref. Para kapag hindi ako nakakatulog sa gabi, umiinom ako ng mga 3 shots. Siguradong tulog ako agad nun. Ibang-iba kasi rito sa syudad. Kahit gabing-gabi na ay ang ingay-ingay pa rin ng paligid. Parang hindi natutulog ang mga tao. Kaya kung hindi ka gagawa ng paraan para makatulog ng maaga, ay mapupuyat ka rin talaga gabi-gabi. Umiinom ka ba? Oo naman tita. Hindi nga lang ako naglalasing. Kapag naamoy naman ako ni mama na nakainom ng alak, ay hindi naman siya nagagalit. Basta wag lang daw ako maglalasing. Di ayos pala. Teka, kunin ko lang sa ref yung alak. Wika niya pa. Pero nagulat ako dahil sa harap ko lang mismo siya nag-alis ng t-shirt at pantalon. Tumalikod naman siya sa akin noong maghanap ng damit sa aparador pero hindi nakawala sa mga mata ko ang mga magagandang tanawin na tila iniimbitahan akong mamasyal roon. Idagdag pa na napakaputi niya at matangkat. Kaya talagang napalunok ako ng laway sa aking nakita. Para hindi ako maging halata, ang ginawa ko na lang ay tumayo ako at akmang magbubukas ng bintana para sumilip sa labas. Pero pinigilan niya ako. Chris, huwag ka nang magbukas ng bintana. Squatters area ang bahaging yan at mabaho. Kaya nga makapal na kurtina ang nilalagay ko dyan eh. Ganun ba tita? Sorry, hindi ko alam. Wika ko pa at umupo na lang sa isang sofa.
Nakita ko sa ilalim ng mesita ang mga novel na binabasa niya madalas. Puro love story ang topic noon. Doon ko muna itinuon ang atensyon ko para hindi mababad ang tingin ko kay Tita Gwen na kasalukuyan pang nagbibihis. Ilang saglit pa ay inilapag niya sa ibabaw ng mesita ang isang bote ng malaking Gilbis. Wala pang 1/4 ang bawas noon. Tapos isang malaking chips, may inilapag rin siyang Tupperware na may leche flan. Kainin na raw namin dahil madalas nasisira iyon lalo at uuwi na nga kami ng probinsya kinagabihan. Nagsimula kaming magkwentuhan pero hindi maialis ang tingin ko sa magagandang tanawin ni Tita Gwen dahil nagtanggal pala siya ng sapin roon. T-shirt lang ang suot niya na kulay puti at manipis pa iyon. Chris, may girlfriend ka ngayon? Wala po tita, pero last year meron. Anong nangyari? Bakit kayo nag-break? Iba kasi ang konsepto niya ng relationship tita eh. Gusto niya, yung parang relasyon na totoo na talaga. Yung dapat araw-araw magkasama. Ihahatid ko siya dapat sa bahay nila araw-araw. Tapos gusto niya palagi ring may regalo ako sa kanya. At kapag weekend ay mamamasyal kami. O di kaya out of town. Hindi naman yun pwede sa akin. Dahil may sarili ring lakad sa bahay kapag weekend. Kapag Sabado naman, maglilinis ng buong bahay. At dapat magkakasabay kumain mula almusal hanggang hapunan. Tapos kapag Sunday naman, ay kailangan magsisimba rin kami ng magkakasama. Kaya wala akong time para mamasyal. Kasama ang iba o makipag-date sa girlfriend. Kaya ayun, nagalit siya sa akin at nakipag-break. Ang sabi niya, hindi raw ako seryoso sa relasyon namin. Tumawa naman ang tumawa si Tita Gwen, saka sinabing, nakakatawa naman pala ang babaeng yun. Napaka-demanding. Ang tanong, may karapatan ba siyang maging demanding? Anong itsura? Patingin nga ng FB account niya. Pagkasabi noon ni tita, ay agad ko naman inopen ang FB ko at hinanap ang account ng ex-girlfriend kong si Martina. Uy, maganda siya, Chris ha? Pilipina ba to? Hindi po. Half German. German kasi ang tatay niya. Nasulit mo ba to? Ang ganda ng kutis eh. At ang laki ng kayamanan kahit bata pa. Hindi masyado tita. Konting dambi lang sa labi at hawak sa balat. Natatakot kasi ako. Ayokong magkaroon ng responsibilidad ng maaga. Masyado pa akong bata. Ayoko pang maging tatay. Muli naman siyang tumawa. Hindi naman ibig sabihin na kapag ginawa niya yun, magiging tatay ka na agad. Lalo kung marunong ka naman. Yun nga ang problema ko, tita. Hindi naman ako marunong kung paano ang tama. Natatakot akong mapahiya at magkamali. Alam nga naman kay papa ako magtanong kung paano. Hindi nga nila alam na may girlfriend na ako. Kaya, ayun. Wala ako na pala masyado ron. Puro lang pangangarap. Nako, kawawa naman ang paborito kong pamangkin. Hindi ka pala marunong kaya ka iniwanan? Noong mga oras na yun ay mahigit sa kalahati na ang naiinom namin na alak. Namumula na rin si Tita Gwen at halatang nalalasing na. Maging ako man ay nahihilo na rin ng kaunti. Nang sabihin niya, gusto mo turuan kita, Chris? Pero wag na wag mong mababanggit ito kahit kanino ha. Dahil pareho tayong malalagot. Tsaka magagalit ako sa'yo at hindi na kita kakausapin habang buhay. Seryosong wika niya habang titig na titig sa aking mga mata. Sabi ko naman, oo naman po tita. Ang mga ganoong pangyayari ay hindi dapat ikinukwento kahit kanino pa. Very good. Maiksing wika niya, ginawa na nga namin ang bagay na noon ko palang unang nasubukan.
Nawala ang kaba sa puso ko dahil alam kong hindi ako mapapahiya. Tumagal rin kami ng mahigit 1 oras dahil may kasamang kaunting procedural orientation, pero ayos na. Sobra akong nag-enjoy at makikita rin naman kay tita na nagugustuhan niya rin. Pagkatapos noon ay sabay na kaming nakatulog. Bandang madaling araw ay muling bumuhos ang malakas na ulan. Noong mapatingin ako sa relo ay 3:00 pa lang. Tapos nagulat pa ako noong makitang isang magandang diwata ang nasa aking tabi. Napangiti ako noong maalala ang mga ginawa namin bago kami natulog. Kaya naman agad kong sinimulan ang naisip kong gawin. Hindi naman siya pumalag at nagpatianod lang sa aking mga kilos. Hindi siya nagsasalita. Hinahayaan na akong gumawa mag-isa. Parang inaalam niya kung may natutunan ba ako sa mga itinuro niya. Sa kabutihang palad ay nagawa ko naman siyang madala sa dulo at sabay nga naming narating ang dulong iyon. Tapos muli na kaming nakatulog. Noong muli akong magising ay umaga na. 8:00 na yon. Nagulat pa ako noong magmulat ako ng mga mata dahil nakatitig sa akin si Tita Gwen. Sabi niya, "Ang gwapo mo pala, Chris, no? Malaki ang hawig mo kay Kuya Joseph noong kabinataan niya. Pero mas matangos ang ilong mo dahil nagmana ka sa iyong mama. Ang iyong labi at ilong, kaya napakakitingnan." Wika niya at agad tinawid ang distansya ng aming mga labi. Medyo nahiya pa ako dahil kagigising lang namin pareho. Pero dahil sa siya naman ang nagsimula, kaya naman hindi ko na rin pinigilan pa. Noong matapos naming iyong gawin, ay agad na kaming naliko at nagbihis. Dala ko na rin naman noon ang bag ko para diretso na kami sa terminal. Lalo at mas malapit ang bahay ni Tita Gwen sa terminal. "Chris, kumain muna tayo bago magbiyahe. Tapos mag-take out rin tayo ng pagkain sa fast food para may makain tayo sa biyahe." "Okay po, tita." "Chris, yung usapan natin ha, tungkol sa ginawa natin, huwag mong kakalimutan. Itatago natin yon hanggang kamatayan, lalo kung gusto mo pang makaulit." "Ha? Pwede pang umulit, tita?" "Oo naman, para ma-practice ka. Pero depende sa schedule ko kung hindi ako busy. Pero oo, ayos lang sa akin. Wala rin naman akong boyfriend sa ngayon. Tsaka ayoko ng additional stress mula sa pakikipagrelasyon. At least sa'yo, sigurado kong wala akong poproblemahin. Wala tayong relasyon. At ako ang nagkokontrol para safe ang gagawin natin palagi. Iinom na lang siguro ako ng proteksyon para hindi hassle. Lalo kung madalas natin yung gagawin kapag nakabalik na tayo rito sa Maynila." "Opo, tita. Promise, walang makakaalam nito hanggang sa pagtanda natin." Kinurot niya naman ako sa tagiliran sabay sabing, "Masyado ka lang nag-enjoy eh. Kaya ganyan na lang kung makapag-promise ka." "Opo, tita. Sobrang nagustuhan ko po talaga." "Oh, sige, tara na, bago pa muling umulan ng malakas." Agad na nga kaming umalis at kumain muna bago bumiyahe. Pagkarating namin sa Sorsogon, ay diretso na kami sa family house nila lolo at lola. Malaki ang bahay na iyon at maraming kwarto, kaya kanya-kanyang kwarto ang lahat. Ako naman ay kasama ko ang 2 kong kapatid sa kwarto, lalo at pare-pareho naman kami mga lalaki. Gaya ng nakasanayan, ay napuno ng mga masasayang activities ang bakasyon namin. Ligo sa beach at mga ilog. Pero meron ng kakaiba sa amin ni Tita Gwen. Kakaiba na ang ngiti namin sa isa't isa tuwing magkakatinginan kami. At minsan, kapag may lakad siya, ay may espesyal siyang pasalubong sa akin na iniaabot ng palihim. Kaya naman, napapangiti na lang ako.
Wala naman kaming relasyon, pero para na ring meron. Dahil hindi man iyon commitment bilang magkasintahan, pero meron pa rin kaming lihim na ugnayan. Isang araw noon, nasa isang beach resort kaming lahat, dahil sa pag-VIP iyong si Tita Gwen, dahil bunso at single nga, kaya naman solo siya sa kanyang unit na tinuluyan. Kami namang magpipinsang lalaki ay magkakasama sa isang malapad na room na may mga double deck. Gabi na noon, nang may matanggap akong text, nakita kong galing iyon kay Tita Gwen. Sabi niya, "Labas ka muna. Lakad-lakad tayo sa tabing dagat." Sabi ko naman, "Diba, sabi ni Lolo wala nang lalabas dahil gabi na." Ano ka ba? Kapag sinabi kong kaya ka lumabas dahil nagpasama ako ay absuelto ka na ron. Kaya halika na. Sabihin mo lang dyan sa mga pinsan mo na masama ang tiyan mo at sa CR ka sa labas gagamit. Okay po. Sagot ko naman. Pagkalabas ko ng pinto ay naroon lang siya sa unahan. Ginamit ang cellphone pangkaway dahil medyo madilim sa kinaroroonan niya. Agad naman akong lumapit. Tita, saan tayo pupunta? Di maglalakad-lakad. May buwan naman oh. Okay po. Sagot ko pa, tapos inabutan niya ako ng candy na maanghang. Habang naglalakad-lakad, ay napansin kong walang katao-tao sa mga cottage. Palibhasa, wala namang poste ng ilaw at wala ring ilaw ang mga cottage kaya wala nang tumatambay roon kapag gabi na. Noong makarating kami sa may dulo ng resort, ay pumasok kami sa isang cottage. Tapos bigla niya akong hinila at tinawid ang distansya ng aming mga labi. Nagtagal kami ng 1 oras roon, nagkwentuhan na rin ng kaunti. Noong mag-init na nga ay sabi niya, "Tara na sa kwarto ko, gumagabi na. Baka mag-check si daddy mo sa kwarto niyo at hanapin ka." Agad na nga kaming nagpunta sa unit niya at pagkapasok na ay wala nang pag-uusap na naganap. Agad na namin ginawa ang bagay na pareho naming nais gawin, lalo at malamig rin ang simoy ng hangin sa labas. At sa unit naman niya ay malamig rin dahil iniwan niyang naka-on ang aircon. Noong makatapos, ay agad na ako bumalik sa aming kwartong magpipinsan. Sakto nang nalumipas ang 10 minuto siguro, ay pumasok nga si Papa at sinabing magsitulog na kami dahil maaga kaming gigising kinabukasan. Nakahiga ako at nakahinga ng malalim pero kinabahan rin dahil muntik na akong mahuli kung nalita ko ng dating kahit 10 minutes lang. Masayang lumipas ang araw ng bakasyon ko. Kapag may pagkakataon, ay agad akong pumupuslit kay Tita Gwen at dinadala sa kwarto niya para gawin ang bagay na iyon ng mabilisan. Noong makatapos ang summer vacation, ay magkakasabay na kaming umuwi ng Maynila. Sa amin nakisabay si Tita Gwen dahil may dala naman na van sina Papa noong umuwi. Pagkabalik na Maynila ay nagtuloy-tuloy pa rin ang pagkikita namin ni Tita Gwen. 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Nagiging madalas na rin ang pagdalaw niya sa bahay namin kaya kapag wala sila Mama at Papa ay sa bahay namin ginagawa ang bagay na yun. Nahinto na lang kami noong mag-abroad si Tita. At noong bumalik ay nagpakasal na rin sila agad ang kanyang boyfriend na nakilala niya rin sa abroad. Masaya ko para sa kanya at lahat ng mga pinagsaluhan namin ay mananatili na masayang alaala habang buhay. Wakas. Miss Fujiko, ako nga pala si Edgar. 39 years old na sa kasalukuyan. Taga rito sa Allen Northern Samar. Itong kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa naging ugnayan namin ng asawa ng pinsan kong si Esther.
na noong una ay akala ko na sobrang hinhen, pero noong bandang huli ay nalaman kong malaki pala ang uhaw, lalo na sa sariling pangangailangan. At kasalanan iyon ng pinsan kong si Jojo. Para inyong maintindihan ang kabuuan ng kwento, ay sisimulan ko sa simula. High school pa lang ako ay madalas ko nang makita itong si Jojo dito sa bahay nina lola ko. Noong una kasi ay hindi kami masyadong close dahil rich kid yun at spoiled brat. Kaya naman kapag magbabakasyon sila ni Tita Mercy dito sa amin sa Northern Summer ay halos hindi ako pinapansin. At kung pansinin man ako ay uutusan lang. Ang tatay ko kasi ay bunsong kapatid ng nanay ni Jojo na si Tita Mercy at walang narating sa buhay ang aking ama dahil sa maaga itong nag-asawa. Kaya naging tagabantay na lang siya ng sakahan nila lola at doon nagmumula ang aming kinakain. Sina lola naman ay sinusuportahan rin nila Tita Mercy. Kaya mas paborito nila ang pamilya ni Tita Mercy kaysa sa amin. Hindi nga namin nararamdaman na parte kami ng pamilya, lalo na kapag naroon sila Tita Mercy. Ginagawa lang kaming utusan, tagabili ng mga gusto nilang ulam, tagabantay sa kanila kapag mamamasyal, tagabili ng kung ano-anong merienda, at tagabitbit ng mga dadalhin. Sa murang edad ay natanggap ko na iyon dahil naipaliwanag naman sa akin ni Papa na kailangan naming pakisamahan ng mabuti ang pamilya ni Tita Mercy dahil malaki ang naitulong nila sa amin. Lalo na noong ma-ospital si Papa dahil sa sakit nito sa puso. Maging sila lola nga ay priority talaga sila tita dahil iyon din ang sumusustento sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa pambili ng kanilang maintenance na gamot. Lumipas ang ilang taon, pumanaw na sina lolo at lola. Patuloy pa rin na bumabakasyon sa amin sina Tita Mercy, Tito Roldan at pinsan kong si Jojo. Kapag ganun ay doon kami nag-i-stay sa bahay ni na lola para may tagapagluto sila at mag-aasikaso habang nagbabakasyon sila sa amin. Tapos pagkaalis nila ay mag-iiwan rin naman ng pera kay mama ko bilang tulong nila sa amin. Kaya ayos lang din. Isang araw noon habang naroon sila pinsan probinsya namin ay sabi niya, "Edgar, tara, samahan mo ako. Gusto kong ligawan yung dalagang nakita ko ron sa tindahan. Ano ang pangalan nun?" Sabi ko naman, "Helen, bunsong anak ni Aling Tansing. Pero teka, third year high school lang yun ah. Papatulan mo yun ilang taon ka na? 20. Graduating ka na nga ng college, di ba?" Ano naman, pwede naman yun pampalipas oras habang narito ako. Nakakatamad tumambay rito kung walang ibang gagawin. At least kapag naging girlfriend ko yan ay may mapaglalaruan ako ng mahigit isang buwan habang nagbabakasyon ako rito. Tapos pagkaalis, edi tapos na ang lahat. Ha? Grabe ka naman pinsan. Hindi ka ba makukonsensya kapag ganun? Bakit naman ako makukonsensya? Ako na nga ang magbibigay ng kaligayahan sa kanya at makakatikim siya ng lalaking kasing pogi ko. Tsaka, sige, ipakilala mo ako ron at bibilin ko yung motor na binibenta ng tropa mo para may service kami ni Helen na pampamasyal sa kung san-san. Tapos pagkabalik ko ng Maynila, edi sa'yo na yung motor. Ano, talo ka pa ba ron? Wika niya. Kahit nag-aalangan ako ay naisip kong gawin na lang rin. Hindi lang dahil sa motor na ibibigay niya, kundi dahil ayokong magalit siya sa akin at magsumbong kay Tita Mercy. Sinusunod pa naman nila tita lahat ng gusto ni Jojo, kaya kung susuway ako at sumama ang loob ni Jojo ay baka pati si Tita Mercy ay magalit na rin sa akin. Kaya sabi ko na lang, Di tara, ipapakilala kita pero ikaw nang dumiskarte Oo, basta ganito ang sabihin mo kay Helen Helen, gusto kang makilala nung pinsan kong si Jojo. Mayaman ang pamilya nila. Maraming pera at gwapo din yun. Gustong gusto kanya maging girlfriend dahil ang gusto niya raw sa babae ay mas bata sa kanya at probinsyana. Ano, ayos lang ba sa'yo na ipakilala kita?
Ganun ang sabihin mo Tapos kapag pumayag, di tsaka mo ko tawagin. Mahabang pag-i-instruction pa sa akin ng pinsan kong si Jojo. Tumango-tango na lang ako at naglakad na kami papunta kina Aling Tarsing. Noong silipin ko ang tindahan, si Aling Tarsing ang nagbabantay. Kaya naman naglakad ako kaunti sa unahan kung saan may posong igiba ng tubig. Nakita kong naroon si Ellen naglalaba sa puno ng mangga sa di kalayuan sa poso. Nilapitan ko nga iyon. Kahit pa alam kong kapahamakan lang ang may dudulot ng paglapit ko sa dalaga. Hi Ellen. Hi Kuya Edgar, ano yun? Helen, may sasabihin ako sa'yo. Kasi, yung pinsan kong galing Maynila, anak ni Tita Mercy, gusto ka raw makilala. Crush ka raw niya mayaman yun at mabait. Gusto niya raw magkaroon ng kaibigan o kasintahan na mas bata sa kanya at probinsyana para daw siguradong mabait at tapat magmahal. Okay lang ba sa'yong ipakilala kita? Oo Kuya Edgar, siya siguro yung bumili ng sigarilyo kahapon na titig ng titig sa akin. Naya naman akong kausapin dahil mukhang sosyal kumilos at mayaman dahil may suot na magandang relo at mga alahas. Oo, siya nga yun. Sige Kuya Edgar, gusto ko siyang makilala. Wika pa ni Helen kaya naman agad na akong bumalik sa may unahan kung saan ko iniwan si Jojo. Insan, ayos na. Mukhang crush ka rin yata. Wika ko pa. Tapos sabi niya, oo naman, alam ko na yun. Lahat ng dalagang nakakita sa akin ay agad na nai-inlove dahil sa ganda kong lalaki. Sige na, umuwi ka na sa bahay. Ako nang bahala rito. Wika niya at iniwan na ako. Iiling-iling na lang akong naglalakad papauwi sa bahay. Kahit pa nagsimula na akong mag-alala sa maaaring sapitin ng dalagang si Helen. Bago pa lumubog ang araw ay umuwi na si pinsan. Sinabi niyang puntahan na raw namin ang tropa ko na may ibinibentang motor dahil bibili niya na. Kamusta yung lakad mo rin kay Helen? Ayos na yun. Basag sa akin yun bukas. Wika niya at malawak ang ngiti. Pagkarating namin sa bahay ng kaibigan ko ay saglit lang silang nag-usap at nagtawaran. Tapos binayaran na agad ni Jojo ang motor na kanyang bibilhin. Maganda ang motor na iyon dahil mekaniko ng motor ang kaibigan ko at kung ano-anong setup ang ginawa niya roon para gumanda. Nagkataon lang na may sakit sa baga ang kanyang ama kaya nangangailangan sila ng pera kaya ibinenta niya na iyong paborito niyang motor na naiset up. Kinabukasan nga ay umalis na si pinsan ng 2:00 ng tanghali at noong umuwi ay gabi na. May dala pa nga siyang alak at sinabing magiinom raw kami kaya wala na akong nagawa kundi ang sabayan siya. Hindi naman ako pwedeng tumanggi. Ikinuwento niya na nga na nakuha niya ng araw ang dalaga at napakaswerte niya dahil siya ang nauna. Kaya naman, aaraw-arawin niya raw iyon para sulit na sulit ang bakasyon niya bago sila bumalik ng Maynila. Napapadasal na lang ako sa isip na sana walang mangyaring masama sa dalagang si Helen dahil kawawa naman yun. Wala na nga iyong tatay tapos ang nanay naman ay nagmamay-ari ng maliit na tindahan na sapat lang ang kita para sa pampagkain nila. Makalipas ang mahigit 1 buwan ay bumalik na ng Maynila sina tita kasama ang pinsan kong si Jojo. Nabalitaan ko na nakipag-break na raw si Jojo kay Helen. Kaya tuwing bumibili ako sa tindahan nila ay nakikita kong namamaga ang mata ng dalaga. Hanggang sa isang araw ay pinuntahan ako ni Aling Tarsing sa bahay at hinahanap si Jojo. Sabi ko na wala na dahil umuwi na ng Maynila. Ang sabi naman ni Aling Tarsing ay nagdadalang tao raw si Helen at kailangan iyong panugutan ni Jojo. Sabi ko naman na sige, susulatan ko si Jojo para malaman niya ang nangyari kay Helen. Lumipas na nga ang 3 buwan na pagsulat ko, kada 2 linggo ay wala talaga akong natatanggap na sagot mula kay pinsan.
Hanggang sa nabilitaan ko na lang na nakuna na si Helen dahil sa bighati ng pag-iwan sa kanya ni Jojo sa ganong kalagayan. Huminto na rin sa pag-aaral at palagi na lang tulala sa harapan ng kanilang tindahan. Sa tingin ko nga ay medyo nagkaroon siya ng diferensya sa pag-iisip. Kaya mas lalo pa akong nakonsensya. Ilang taon ang lumipas, bumakasyon si Tita Mercy at Tito Roldan sa amin. Hindi na nila kasama si Jojo. Ang sabi ni Tita ay nag-asawa na raw. Inimbitahan naman ako ni Tito na magbakasyon sa kanila. Pwede rin daw na doon na ako maghanap ng trabaho at sa kanila na manuluyan. Para naman may kasama sila sa bahay dahil silang dalawa na lang daw ni Tita ang naroon. Sinabi ko naman iyon kina Mama at Papa at sinabi ni Papa na mas magandang oportunidad raw iyon kesa naman dito na lang iikot ang buhay ko sa lugar namin ng hindi man lang nakakatuntong ng Maynila. Huwag ko na raw silang problemahin dahil maayos naman ang kita ng palayan nila Lola na naiwan na kina Papa kaya hindi na sila magugutuman. Kaya naman nakumbinsi na akong sumama. Pagkarating namin sa Maynila ay sinabi sa akin ni Tito na sasamahan niya ako sa bahay na nilipatan ni Jojo. Kasama na nito ang kanyang asawa pero wala pa silang anak. Sabi ko naman na baka naman sa mga susunod na araw na lang dahil pakiramdam ko ay umaalog pa ang utak ko dahil sa mahabang biyahe, lalo at first time kong bumiyahe ng ganun kalayo. Natawa naman si Tito at sinabing, Oo nga pala no, unang beses mong makarating ng Maynila. Sige, sa Sabado na lang kita dadalhin roon. Sige po Tito. Pagsang-ayon ko naman. Habang naroon ako kay na Tito, ay ako ang kanilang naging boy o katulong. Maraming kailangang linisan na hindi na naaasikaso dahil abala rin sa trabaho niya si Tito. Kaya naman, 1 linggo ang aking binuno bago ko nagawa ang lahat. Gaya ng paglilinis ng kanilang nilumot na pader, paglilinis ng bubong at alulod na punong-puno ng mga dahon, nagbrush rin ako ng garahe nila na green na ang semento at madulas na dahil sa lumot. Ang buong bahay naman nila ay tuklap na ang pintura at kupas na masyado. Kaya naman nag-offer ako na ako na ang magpipintura basta't bumili lang sila ng papel de liha, paintbrush at maraming pintura. Kaya makalipas ang 1 linggo ay nagmukhang bago na ulit ang bahay nila. Lalo na dahil pati ang loob at labas ng pader ay pininturahan ko na rin. Natuwa naman si Tito sa ginawa ko. Ang laki raw ng natipid niya kung magbabayad siya ng mga pintor na magtatrabaho noon. Kaya binigyan niya ako ng 5,000 para panggastos ko at bilang pasasalamat sa general cleaning na ginawa ko sa bahay nila. Sumapit ang araw ng Sabado, bale, 3rd week ko na iyon sa Maynila dahil 2 linggo na rin ang naubos ko sa paglilinis at pagpipintura ng bahay nila Tita Mercy at Tito Roldan. Inihatid ako ni Tito Roldan sa bahay nila Jojo pero hindi na siya pumasok. Kumatok lang siya sa gate at may nagbukas ng isang magandang babae pero kahit maganda iyon ay mahalata naman ang tila miserable ang pamumuhay nito. Esther, si Jojo nasan? Tanong ni Tito Roldan. Tulog pa po, Dad. Ganun ba? Ito nga pala si Edgar, pinsang buo ni Jojo. Ito ang pinaka-paboritong pinsan ni Jojo dahil right hand niya ito sa lahat ng lakad niya doon sa probinsya. Sigurado akong matutuwa siyang makita ito. Patuloyin mo sa loob si Edgar at ipaganda ng merienda habang hinihintay niyong magising si Jojo. Edgar, ito naman si Esther, asawa ni Jojo. Siya na ang bahala sa'yo dyan at may mahalaga pa akong lakad. Okay po, Tito. Sagot ko naman. Alika na sa loob, Edgar. Wika ni Esther as nilakihan ang bukas ng pintuan ng gate. Pagkarating ko sa loob ay napansin kong maayos naman ang buong bahay at maganda rin. Kaso amoy upos ng sigarilyo. May ashtray rin na punong-puno ng upos sa may misita. Nag-almusal ka na, Edgar? Oo.
Sige pala. Diyos sa tinapay na lang ang dadalhin ko sa'yo Naku, wag ng tinapay. Kahit juice na lang. Sagot ko naman. Matapos akong abutan ng juice ay umupo si Esther sa katapat na upuan at nagsimulang magtanong-tanong sa akin. Habang nagkukwentuhan kami ay napapasabi na lang ako sa sarili ko na napakaswerte ni Pinsan sa asawa niya. Napakaganda, parang artistahin, tapos ang kurba ng katawan ay perpekto talaga, lalo na ang kayamanan sa harapan na masasabing gifted ito. Manipis na t-shirt ang suot, kaya naman napapalunok ako madalas ng laway. Noong sumapit ng pasado 10:00 ay sabi niya, "Edgar, maiwan muna kita rito Aakitin ko na si Jojo. Sasabihin kong narito ka para matanong ko na rin kung anong ulam ang gusto niyang lutuin ko." Okay, sige. Dito lang ako." Wika ko naman at iniwan ako ni Esther. Ilang sandali pa ay may naririnig na akong mabibigat na yabag pababa. Edgar, totoo bang sabi ni Esther, narito ka? Wika noon sa itaas kahit hindi pa ako nakikita. Sabi ko naman, Oo, insan. 2 linggo na ako mahigit kina mami mo. Nag-repaint ako at nag-general cleaning ako ng bahay nyo. Kaya hindi ako nakapunta agad rito. sagot ko naman. Noong makababa si Jojo na hagdanan ay laking gulat ko dahil naging triple ang laki niya noong muli ko siyang nakita. Insan, long time no see Wika niya sabay yakap sa akin. Sabi ko naman, Laki ng improvement mo, insan Ang laki mo na ngayon. Ilang kilo ng timbang mo ngayon? Ano ka ba, insan? Pumayat na nga ako oh. Dati akong 140 kilos. Ngayon, 130 kilos na lang ako. Bababa na ako sa 10 kilos dahil panay ang overtime ko sa trabaho at nag-duty rin ako minsan ng Sabado. wika niya. Sabi ko naman, Ganun ba? Mabuti pala at bumaba ng timbang mo. wika ko pampalubag loob pero hindi talaga akong kumbinsido sa sinabi ko dahil para sa akin ay napakalaki niya. Hinarap niya ang kanyang asawa. Esther, ano bang tinatayo-tayo mo yan? Magpunta ka na sa palengke, bumili ka ng 2 buong pata ng baboy at lutuin mong crispy pata pang pulutan namin ni Edgar. Tapos sinigang na hipon. Yun ang gusto kong ulam ngayong tanghalian. Damihan mo na ng hipon mga 2 kilo dahil may bisita tayo. Wika niya at natataranta namang umakyat si Esther para kumuha ng perang pampambalengke at nagbihes. Noong wala na si Esther ay sabi niya, Insan, kumusta si Helen at ang anak namin? Nako, pinsan, nakunan si Helen Tapos nabaliw dahil sa ginawa mong pag-iiwan sa kanya. Dapat lang yun sa kanya, no? Uto-uto Ang bilis bumigay. Lahat ng sabihin ko pinapaniwalaan niya. At lahat ng inutos ko ginagawa. Kaya sulit na sulit ako ron. Anyway, kalimutan na natin yun. Etong asawa kong si Esther, pamangkin ito ng dating mayor dito. Rich kid rin. Pero syempre, dahil patay na patay sa akin, kaya ito, ginawa kong katulong at alipin dito sa bahay. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Oo. Hindi naman namak na mas maganda siya kumpara kay Helen. Yun ang punto ko. Kaya bakit pa ako babalik sa probinsya para panagutan si Helen, Kung meron isang dalagang mayaman na patay sa akin rito. Kalokohan yun Kaso, hindi ko masyadong nasusulit pinsan Siguradong kasalanan ko rin. Masyado akong umabuso sa pagkain Hirap na akong sumampa At madalas hindi na lumalaban ng sundalo ko kaya ayun, sayang talaga. Kung nagkataong kaalakasan ko katulad nung pag-uwi ko sa inyo, naku, siguradong walang tulugan ang gagawin ko rito kay Esther. Kaso sa sitwasyon ko ngayon, napakabigat na ng katawan ko Palagi pa akong antukin. Mas gusto ko pang matulog kaysa gawin ng bagay na yun. Sabi ko naman, Sayang naman pala nagkaroon ka ng magandang asawa, hindi mo naman nasusulit. Oo nga pero kung gusto mo, sampahan mo para naman makabayad ako sa'yo sa pagtulong mo sa akin sa probinsya. Duda nga ako kung makakabuo pa kami ng anak Ang sabi ng doktor malabo raw yun dahil sa pagiging mataba ko. Sa tingin ko nga langis na ng baboy ang lumalabas sa akin wika ni Jojo na tawa lang ng tawa.
Pero Edgar, seryoso ako dito ah. Dito ka na muna mag-stay ng 2 buwan para medyo mapalagay ang loob sa'yo ni Esther. At kapag relax na siya sa'yo, edi banatan mo. Bibigay yan. Patagal na yung uuwi. Sabi ko naman. Para kang baliw insan. May babae bang papayag na ganun? Ay naku insan, trust me no. Makukuha mo yan. Kaya samantalay mo ng pagkakataon. Kapag yan, nauntog at natauhan ay siguradong iiwan rin ako niyan. Kaya samantalay mo na. Wika niya tawa lang ng tawa na tila baliw sa mga sinasabi. Sumapit ang tanghalian, nakaupo kaming 3 sa hapagkainan. Hindi ako makapaniwala sa dami ng sinaing na kanin. 8 cups of uncooked rice daw ang niluto ni Esther sa malaking rice cooker. Tapos iyong sinigang ay 2 kilong hipon. Nagbalat ng hipon si Esther hanggang sa makapuno ng isang mangkok na puro laman tsaka ibinigay kay Jojo. Iyon naman ang binanata ni Jojo na kain. Bawat subo ay 3 hipon ang kasama na isasawsaw sa patis na may maraming sili at kalamansi. Ang kanin naman ay halos kalahati ng laman ng rice cooker ang nasa plato niya. Pakiramdam ko, ako ang nalula sa dami ng pagkain. Samantalang ako, 5 hipon, maraming gulay at nasa 2 cups ng kanin lang ang nasa plato ko at pagkatapos noon ay tapos na akong kumain. Noong matapos kumain si Pinsan ay tinulakan niya pa ng 2 baso ng malamig na coke sabay dinghal na tila isang umatungal na baka. Nakita kong napangiwi ng mukha niya si Esther sa inaasal ng asawa. Tapos inalalayan na makatayo at inuupo sa sala. Sabi naman ni Jojo, Esther, bili mo na kami ng alak. Hard para pampatunaw ng tabako. 2 malaking Gilbis at 2 lime juice na rin. Luto na ba yung crispy pata? Oo Han, luto na. Sagot naman ni Esther. Tapos lumabas na para bumili ng alak. Doon ko nakitang parang alipin talaga si Esther sa pamamahay ni Jojo at para itong nag-aalaga ng pinapatabang baboy. Noong handa na ang mga alak ay nagsimula na kaming mag-inuman. Kasama sa inuman namin si Esther. Bawat shot ni Pinsan ng alak ay may kasunod na 2 malalaking hiwa ng crispy pata na isinawsaw sa pinaghalong suka, toyo na may kalamansi, asukal at nilagyan rin ng maraming sibuyas at sili. Hindi ako makapaniwala na may taong kayang kumarga na ganon karaming pagkain sa sikmura kahit pa katatapos lang magtanghalian. Si Esther naman ay namumulutan rin pero kurot-kurot lang sa malutong na balat ng baboy. At halata sa katawan nito na iniingatan rin na hindi tumaba. Panay ang kwento ni Jojo ng mga pagmamayabang, kesyo patay na patay raw sa kanya ang asawa niyang si Esther. Kaya kahit mataba siya ay alam niyang hindi nito magagawang lumayo sa kanya. Hanggang sa naikwento pa niya ang ibang mga babaeng pinaglaruan niya at kanyang pinagsawaan bago iwanan. Kabilang na nga roon si Helen. Sa totoo lang, hindi ako natutuwa sa topic na iyon, lalo at binabanggit niya pa si Helen na nabaliw dahil sa ginawa niya. Makalipas ang ilang oras ng aming pag-iinuman ay tulog na si Jojo sa sopa sa sala. Lasing na ito at halata na ring busog na busog, lalo na at kung humilik ay tila ba busina ng paalis na barko. Sobrang lakas. Nakita kong panay na ang buntong hininga ni Esther habang nakatingin sa kanyang asawang si Jojo. Binasag ko na lang ang katahimikan dahil wala nang nagsasalita sa amin ni Esther at tanging napakalakas na hilik na lang ni Jojo ang naririnig namin. Esther, ganito ba talaga kumain at uminom itong si Jojo? Oo, Edgar. Kahit anong saway ko ay hindi din nakikinig eh. Nagagalit pa nga. Siya raw ang naghahanap buhay kaya hindi siya pwedeng magutuman. So, kapag ganitong lasing na siya, dito na siya nakakatulog sa sala nyo? Oo naman, sa laki niyan ay walang makakapag-akyat sa kanya sa taas no.
Lalo na at makipot ang hagdanan namin. Hanggang bukas na siya dyan, maliban na lang kung magigising siya ng madaling araw at magugutom. Kakain yan, tsaka kusa ng aakyat at doon na ipagpapatuloy ang tulog. Ganun ba? Ikaw ba? Kamusta ka naman? Wika ko kung saan walang specific na topic ang tanong na iyon. Depende sa kanya kung saang part ng buhay niya ang gusto niyang ikwento sa akin. Pumuntong hininga naman muna siya bago nagsalita. Ito, bigong-bigo at sobrang lugmok. Akala ko matinong buhay ang maibibigay sa akin ni Jojo. Grabe din kasi talaga ang yabang niya noong naniligaw pa lang siya sa akin. Kaya ko nga siya sinagot eh. Tapos makalipas lang ang 1 taon naming pagiging magkasintahan ay inaya niya na akong magsama na kami. Pumayag naman ako kasi medyo magulo na noon ang pamilya ko eh dahil sa politika. Mas mabuting malayo ako para hindi ako madamay sa kanila. Pero ito naman ang kinabaksakan ko. Magmula noong magkasama kami ni Jojo ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagtaba. Pati na rin ang pangarap kong magkaroon ng anak ay mukhang nawala na. Dahil sabi ng doktor, hindi na makakabuo ng anak si Jojo. Dahil sa sitwasyon niyang ganyang kataba. Palagi ko siyang pinapakiusapan na kung pwede magbawas siya ng kain at itigil ng sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Dahil malaki raw ang epekto noon para makadagdag sa kanya ng obesity. Pero wala akong magawa eh. Hindi siya mapigilan. Dahil sa mga sinabi ni Esther ay tila naging relax na rin akong magtanong ng mga personal na bagay sa kanya. Paano ang personal mong pangangailangan bilang babae? Muli siyang bumuntong hininga at tumingin kay Jojo na sobrang lakas pa rin ang hilik. Wala kaming ganun. Paano pa namin yun magagawa eh? Sobrang bigat na ng katawan niya, no? Kaya wala talaga. Magdadalawang taon na kaming ganito. Hindi ko nga alam eh kung makakaya ko pa ba ang ganitong sitwasyon. Palagi na lang akong balisa at mainit ang pakiramdam. Kapag sinabi ko naman yun kay Jojo ay sinasabing maghanap raw ako sa labas ng lalaki kung gusto ko ang bagay na yun. Eh ano naman ang tingin niya sa akin? Pakawalang babae. Hindi ko kaya yung ganun oh. May respeto pa naman akong natitira sa sarili ko. Wika pa ni Esther. At nagsimula ng tumulo ang luha, tapos bigla siyang tumayo at nagtungo na sa kusina. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin dahil tila gusto ko siyang tulungan. Kaya sinundan ko siya agad noong magpunta siya ng kusina. Naabutan ko siyang nakatayo sa harapan ng lababo. Nakatukod ang 2 kamay at umiiyak ng tahimik. Agad ako lumapit sabay sabing, Esther, gusto ko itang tulungan kung papayag ka. Wika ko at dahan-dahan siyang iniharap sa akin. Akala ko ay magagalit siya pero nagulat ako noong pagkaharap niya dahil agad niyang tinawid ang distansya ng aming mga labi. Nagulat man ako pero itinuloy ko na rin. Naririnig ko pa rin ang malakas na hilik ni pinsan sa sala. Hanggang sa sabihin ni Esther, Edgar, doon na tayo sa kwarto sa taas para magawa natin ng maayos. Tumungo ako at sumunod sa kanya at pagkarating nga sa itaas ay agad na naming ipinagpatuloy ang pareho naming gustong mangyari. Wala nang pag-uusap pa, halata ang kanyang pagkasabik sa bagay na iyon, kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip pa na ibigay ang kanyang nais. Makalipas ang kalahating oras ay nakatapos na ako. Pero nakiusap siya na isa pa raw, kaya naman pinagbigyan ko ulit. Noong makadalawa na ako ay sinabi kong kailangan na namin bumaba dahil baka magising na si pinsan. Pinauna niya naman ako sa pagbaba dahil mag-aayos pa siya ng sarili at magpapalit ng kobre kama. Nagtaka naman ako kung bakit at doon ako nagulat dahil marami palang bahid ng higaan. Ang sabi niya naman na nabigla nga raw siya dahil nga sa sobrang tagal niya nang hindi nakaranas ng ganung bagay kaya nagdugo. Tumango lang ako sa paliwanag niya at bumaba. Pagkarating sa baba ay dumiretso na muna ako sa CR para maglinis din ng sarili.
Pagkabalik ko sa sala ay tulog na tulog pa rin si pinsan. Pagkababa naman ni Esther ay sinabi niyang doon na raw ako magpahinga sa kwarto sa ibaba at magliligpit na siya. Agad akong nakatulog pagkapasok ko sa maliit na kwarto sa ibaba. Kahit pa 4:00 pa lang iyon ng hapon. Nagising ako dahil noong imulat ko ang aking mga mata ay madilim na. Pero may ilaw naman sa labas. Bumangon ako sa labas ng kwarto at naabutan kong gising na si Jojo nanunood ng TV. Oh, pinsan, mabuti at gising ka na. Pinainit na ni Esther ang ulam namin. Pwede na tayong maghapunan. Tara na, gutom na ako eh. Ipapagising na nga sana kita kay Esther. Sabi ko naman, Nakatulog ako eh. Nanibago kasi ako sa alak, pinsan. Hindi naman kasi ako umiinom. Oh, ganun ba? Di tara na, maghapunan na tayo at ituloy natin ang inuman pagkatapos. Pero Red Horse naman ang balata natin. Ayan na, nagpabili na ako ng isang case. Pinalagay ko na rin sa rep para malamig. Sigurado ka, iinom ulit tayo? Oo naman. Hindi tayo natapos kanina eh, dahil lalasing ako. wika niya. Tapos kumain na kami ng hapunan. Kapag nagkakatingin na kami ni Esther ay pasimple siyang ngumingiti sa akin. Alam ko naman ang dahilan noon. Imposible rin iyong mapansin ni pinsan dahil kapag kumakain siya ay talagang non-stop ang subok, parang hindi ngumunguya. Kaya hindi na tumitingin sa amin ni Esther habang kumakain. Matapos makakain ay binanatan niya agad ang 1.5 na coke at kalahati noon ang kanyang nainom. Sabay dinghal ng napakalakas. Ako naman ay hindi masyadong nagpakabusog dahil baka masuka na ako kung iinom pa muli kami. Muli nga kaming nag-inom. Red Horse ang ininom namin kasabay ng pag-video okay. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Sabi ni Esther, Han, tama na yung video okay nyo. Hanggang 10:00 lang ang cut-off ng video okay rito, diba? Baka masita tayo ng mga gird eh. Tumango si Jojo at ibinaba na ang microphone tapos biglang nagpatuloy sa pag-inom. Pero mahalatang lasing na siya dahil napakabulol ng magsalita at hindi na natatapos ang mga sinasabi. Hindi nga nagtagal ay tulog na siya. Agad nagligpit ng pinag-inuman namin si Esther tapos nakita kong nagpunta siya sa banyo para maligo. Ilang saglit pa ay dumaan siya sa sala, papaakyat na nakatapis lang. Gamit ang mata ay sumenyas siya sa akin na sumunod raw ako sa kanya sa itaas. Kaya naman tiningnan ko si pinsan. Grabe pa rin ang hilik noon, kaya sigurado akong malalim talaga ang tulog niya. Agad na akong tumayo at sumunod kay Esther sa itaas at pagkapasok ko lang ng kanilang silid ay wala nang pag-uusap. Agad nang naganap ang mainit na mga kaganapan. Mas naging matagal pa iyon kaysa noong hapon dahil hindi ako masyadong lasing at nasa kondisyon na ang katawan ko. Makalipas ang mahigit 1 oras ay tapos na kami at agad na akong bumaba. Walang nagbago sa posisyon ni pinsan, mahimbing pa rin ang tulog, kaya pumasok na ako sa kwarto para matulog na agad at agad naman akong nakatulog. Bandang madaling araw ay may nararamdaman akong gumagawa ng masayang bagay, kaya ako nagising. Si Esther iyon, napakaganda niya talaga. Noong matapos ay nagpaalam na siyang aakyat na at napakasaya ng mukha nito. Malayong malayo sa aura niya noong bagong dating lang ako sa kanila. Kinabukasan ay nagpaalam na ako kay pinsan na uuwi na muna sa bahay nila Tita Mercy dahil mag-a-apply na nga ako ng trabaho. Sabi niya naman na kailangan niya raw tuwing Friday night ay doon ako matutulog sa kanila. At hanggang Linggo ng hapon ako naroon para palagi siyang may kasamang mag-iinom. Kaya sa loob ng 2 taon na pamamalagi ko ng Maynila ay regular ang inom namin ni pinsan, pati na ang ginagawa namin ni Esther. Hanggang sa nabalitaan kong nagkasakit si papa ko at walang mag-aasikaso ng palaya namin. Kaya nagpasya na akong umuwi. Parehong nalungkot sina pinsan at si Esther sa pag-alis ko.
pero sa magkaibang dahilan. Makalipas ang 2 buwan noong makarating ako sa amin, ay pumanaw na ang aking ama. Kaya hindi na talaga ako nakabalik pa ng Maynila. Hanggang sa mabalitaan kong inatake na sa puso si Pinsang Jojo. Dead on arrival na sa ospital. Kaya naman lumuwas ako para tulungan si tita sa pag-aasikaso sa pagpapalibing kay Pinsan. Noong matapos ang libing ay umuwi na rin ako agad sa amin dito sa Allen. Ilang buwan ang lumipas nang makatanggap ako ng text mula kay Esther. Na-miss niya raw ako at kung gusto ko raw bang ituloy ang namamagitan sa amin ng 2 taon. Pwedeng-pwede na raw siya dahil wala na si Jojo. Sinabi ko naman na oo, tatanggapin ko siya pero dito kami sa probinsya titira dahil narito ang hanap buhay na alam ko. Pumayag naman siya at sinabing handa siyang sumama sa akin kahit saan basta't ipapangako kong mamahalin ko siya ng totoo, hindi katulad ng ginawa sa kanya ni Jojo. Sabi ko naman sa kanya na magkaiba kami ng pinsan ko. Kaya makalipas lang ang 2 linggo ay sumunod na siya sa akin dito sa summer at naging mag-asawa na nga kami at nagpakasal. Sa ngayon ay meron na kaming 4 na anak at masayang namumuhay rito. Wakas.